At sa punto pong ito, makakausap po natin sa linya ng ating telepono si Father Gregory Gaston, Rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma. Magandang gabi po sa inyo, Father Gaston. Hello po, magandang hapon dyan sa inyo. Alright, Father, si Diane Querer po ito ng Ulat Bayan sa PTV4. Well, una po sa lahat, ano po ang inyo pong reaksyon sa pagpanaw pong ito ni Pope Francis? Opo, in a way kasi nga, February pa siya na hospital and then very hopeful tayo noon kasi bumalik siya sa Vatican and then nalesen yung oxygen, tuloy yung kanyang PT. And then kahapon mismo, lumitaw nga siya nung sa blessing ng alas 12 dito sa Roma, Easter, no? Blessing to the world and to Rome. And then nakaikot pa siya doon sa plaza. First time niya mula nung na-hospital siya at hindi natin alam na last niya na rin pala yun. Kaya pinagdarasal natin si Pope. Alright, well, Father Gaston, tayo po ay sariwain natin ang buhay po ni Pope Francis. Ano po ba yung pinagkaiba ni Pope Francis sa iba pong nating mga naging Santo Papa? Okay. So, bawat Santo Papa, iba. Kailangan iba kasi pangit naman kung pare-pareho lahat ng Pope, no? And kasi nga, iba yung panahon, iba yung history, iba yung pangangailangan ng mundo, hindi lang sa loob ng simbahan, pati sa labas kasi nagsiserve naman yung tayo sa simbahan, hindi lang sa Katoliko, we serve pag may papakain, pag may school, hindi naman tanungin muna kung Katoliko ka hindi, no? Kundi lahat yan. Kaya iba-iba yung sitwasyon. Si Pope Francis, pareho lahat ng Pope na yung pagmamahal ng Panginoon, yan ang lahat din tayo sana, no? Yan ang ating pinapaabot sa mga tao. And si Pope Francis in a very special way sa mga pulubi, sa mga migrants, sa mga naghihirap, no? Talagang focus na focus din siya. Well, Father Gregory, ano po yung mga inaasahan naman po natin na mga susunod po na mangyayari pagkatapos nga po nitong pagkamatay po ni Pope Francis? Okay. So ever since, no, ilang decades na rin na naka-prepare talaga, alam na talaga anong gagawin, kaya nung time ni Pope, I think si Pope John Paul, no, may ginawang mga sequence anong mangyari. So sa ngayon ay 2 weeks yata na mourning period, yung funeral, darating yung mga heads of states, darating yung mga pari, mga pupunta dito, makilibing, makidasal, makiramay, no? Makiburol, lahat yan. 2 weeks. After 2 weeks, tsaka yung pagdating naman ng mga cardinal para sa kanilang 1 week na reflection, pagdarasal, discussion, anong sitwasyon ng simbahan at ng mundo, sa buong mundo, ano yung kailangan ng simbahan ngayon, anong kailangan na leader, anong klaseng leader kailangan ng simbahan ngayon. Isang linggo din yan na discussions, na reflection, pagdarasal. After that, ibig sabihin, 2 weeks muna ngayon, 1 week magme-meeting cardinals. After that, tsaka yung conclave, tsaka yung pagboboto nila ng Pope. Well, Father Gregory, talking about that conclave, ano po, mayroon po ba na mga Pinoy na bishop na boboto po dito po sa conclave? Okay. So, qualified kasi na cardinals ay lahat ng below 80. Yung mga above 80, welcome sa first week na sinabi ko kanina na discussions, reflection, prayer, kasama lahat ng cardinal. Pag voting na, yung pwede lang ay yung below 80 years old on that Monday, no? So, ibig sabihin si Cardinal Tagle na nandito ngayon sa Vatican naka-assign, and then si Cardinal Advincula ng Archobispo ng Manila at saka si Cardinal David na siya naman ang obispo dyan sa Caloocan. Sila ang pwede mag-vote kasi less than 80. Yung above 80 naman na cardinals natin, retired na si Cardinal Rosales na dating dyan sa Manila din at si Cardinal Quevedo na naging Archobispo sa Cotabato. Above 80 na silang dalawa. So hindi nakasama sa pag-vote mismo ng Pope. Okay, panghuli na lamang po, Father Gregory, can you describe to us yung atmosphere and situation doon po sa Roma and also panawagan nyo na rin po sa publiko kaugnay po nitong pagpanaw po ni Pope Francis? Yeah, so maraming salamat po. Nakikiisa tayo. Maganda ngayon kasi biglang alam natin kaagad, no, na namatay si Pope Francis nung 7:25 ng 7:35 ng umaga. At that time, 7:30 yung aming daily mass dito sa Colegio Filipino. So nagmimisa kami habang namatay siya. Hindi pa naman namin alam at that time na pumanaw na pala siya. Kasi after 2 hours pa, tsaka na-announce
So nagmisa din ulit dito kasi may 50 tayong mga pari dito, ongoing formation, nag-aaral din, nagmi-minister sa mga OFWs. So itong araw tuloy-tuloy yung misa dito sa Colegio Filipino at sa ibang mga houses, sa mga simbahan, I'm sure tuloy-tuloy. At yung mga tao, kung tignan natin sa YouTube ng Vatican, kita natin dumadating na yung mga tao doon sa plaza sa St. Peter's at sa loob ng Vatican. Although si Pope, yung katawan ni Pope nandun pa naman sa Casa Santa Marta, yan yung residence, no, kung saan siya at malamang inaayos ngayon sa mga panahon na ito. Kaya panawagan din natin patuloy ang ating pagdasal at yung example ni Pope Francis, yung pagmamahal, yan naman talagang gospel message ng ating Panginoon, ang pagmamahal, ang pag-ibig, love, charity, no, na sana tayo din, kung makita tayo ng tao, sana ay ma-feel, ma-experience din nila ang pagmamahal na galing sa Panginoon. Well, maraming salamat po sa inyo pong panahon, Father Gregory Gaston, Rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma, at ganun po ang aming pong pagdarasal para po sa ating Santo Papa. Marami pong salamat.